Nasa linya rin po ng ating telepono si Attorney Levito Baligod, abogado ng whistleblower na si Ben Hurluy. Magandang gabi po, Attorney Baligod. Magandang gabi rin po, Ma'am Jessica. Okay, reaction niyo po dito po sa paglabas ng warrant of arrest laban po kay Janet Lim Napoles at sa kapatid po niya. Yung paglabas po ng warrant of arrest ay nagpapakita po na yung husgado at kumbinsido na merong probable cause para magkaroon ng isang pagbibista dito po sa kaso na ito. Okay, at tama po ba ang sabi po ni Secretary De Lima, Attorney Baligod, ay more than 3 days dinitain ni Lim Napoles, allegedly, ito pong inyong kliyente na si Ben Hurluy. Because of that, ay naging non-bailable itong illegal detention charge against her. Opo, nag-umpisa po yung illegal detention noong December 19, 2012 at na-rescue lamang si Ben Hurluy noong March 22, 2013 or mahigit pong 3 buwan ang pagka-detain niya. So, masasakop po ito ng kaso na serious illegal detention dahil lumampas ng 5 araw yung pag-detain sa kanya. Okay. Doon po sa mga panayam kay Mrs. Napoles, na mga nauna, marami ho siyang mga binigay na panayam. Pero I remember distinctly na sabi niya, hindi naman daw niya idinitain itong si Ben Hurluy at pinag-retreat daw ho dahil after daw allegedly na ma-discover na meron siya mga pera na tinangay na dapat daw ay pang Christmas bonus ng iba pang mga empleyado, pinag-retreat daw ho itong si Luy, kaya hindi daw ho totoong kinidnap niya o dinitain niya ito. Ano hong reaction niyo dyan, Attorney? Ay kasama po yan sa mga palusot nila, pero ang katotohanan po ay dinetain nila si Ben Hurluy dahil na rin sa ang tingin nila sa sarili nila ay sila na yung otoridad. Kahit po sabihin natin halimbawa lang na meron ngang tinangay na pera si Ben Hurluy o meron siyang ginawang kasalanan sa kanila, hindi ho pwedeng sila ang magkulong kay Ben Hurluy dahil hindi naman sila ang otoridad. Kailangan pong magsampa sila ng kaso. Ang ginawa po nila ay akala nila sila ang gobyerno, sila na ang nagbista sa kanya, sila ang nag-imbestiga, at sila na rin ang nagkulong sa kanya. Ay hindi po pwede yan dito sa sistema natin sa ating bansa. Kaya yun nga po, nagsampa kami ng kaso sa kanila at siguro ipaliwanag po nilang mabuti yan sa husgado na yung pagkulong nila ay merong basehan sa batas. Okay. Yung pong mga interviews din ni Mrs. Napoles, napakalayo doon po sa mga dinetalye ni Ben Hurluy, no? Talagang parang it's a case of he said and she said. Parang napaka-outright po at categorical nung kanyang denial na walang mga peking NGO, walang napunta sa kanyang mga pork barrel funds, etc. etc. Ano hong palagay nyo dito sa ganitong mga pronouncements po from the camp of Mrs. Napoles? Ang katibayan po kasi namin na siya ang nakinabang sa mga pondo na nanggaling sa gobyerno ay yung financial transactions po ng mga foundations. At maipapakita po ng mga whistleblowers natin na yung pera na pumasok sa foundation ay pumasok po sa mga accounts niya, sa mga accounts ng korporasyon niya, at saka mga accounts ng ibang mga politiko na kausap niya. Maipapakita po yan, Attorney, may ebidensya po itong sina Ben Hurluy? Ano po? May ebidensya po ito na maipapakita nila Ben Hurluy to support their allegations against Mrs. Napoles? Opo, kasi si Ben Hur po ay inatasan kasi ni Ginang Napoles na maglista ng mga pera na pumapasok sa foundations at saka maglista rin sa mga lumalabas na pera ng foundations. Kasama na rin po yung personal na pera ni Ginang Napoles at saka
ng kanyang mga korporasyon. Okay. Ah, So traceable po lahat ito, attorney. May mga records po, may mga ebidensya po, may mga bank accounts, mga ganyan ho. May ebidensya pong Opo. hawak itong inyong kliyente. Opo, yung accounting entries po na ginawa ni Ben Harloy ay pwede po nating ma-verify. Kasi halimbawa po, yung pera ng foundation ay nalipat sa specific na accounts, yung mga bank accounts po, yung fund transfer na sinasabi nila. So, ang nangyari po ay sumulat ang presidente ng foundation para mabigyan ng authority yung bangko na ilipat yung pondo ng foundation sa mga specific bank accounts, kagaya ng account ni Ginang Napoles, yung korporasyon niya, at saka mga accounts po ng ibang politiko. So, pwede ho nating verify yan sa bangko later. Totoo ba na may nabawas sa pondo ng foundation na ito, sa araw na ito, at totoo ba na yung pera na binawas sa account na yan ay idineposito sa account na ito? So, verifiables po lahat yan. Okay. Last na lang po, Attorney Baligod. Doon po sa interview ni Mrs. Napoles sa Inquirer, may binanggit ho yata doon na allegedly ay humingi daw po kayo sa kanya ng 38 million para tapusin na lang lahat ng usapan. Parang ganun ho yung pinatutungkulan ng kanyang binanggit na yon. Ano hong side nyo doon? Ano hong masasabi nyo, Attorney? Yan po siguro ang naisip nilang estratehiya para siraan po ako. Kung meron ho siyang sinasabi na tape recording ng alleged extortion po, isang buwan na po nilang sinasabi yan na meron silang tape recording, hindi naman po nila ipinaparinig. Ano ho ba ang nirecord nila? Noong unang pagkakataon ba na pinuntahan ako ng abogado niya at nag-offer sila ng 5 million? O yung pangalawang pakikipagtagpo sa akin ng abogado nila at nag-offer po ulit? Hindi ko po alam yung sinasabi nilang tape recording na yan. At palagay ko po ay kasama yan sa marami na nilang sinasabi na hindi naman po totoo. Okay. Para pong kwan yan sumulat nga po siya kay President Aquino noong April 17. At doon sa sulat niya, sinabi niya na noong una daw kaming nagkita ng abogado niya ay humihingi ako ng 5 million. Nung sunod daw po na pagkikita namin ng abogado niya ay humihingi ako ng 38 million. Nung pangatlo pong pagkikita daw po ay humihingi na ako ng 250 million hanggang 300 million. Makita po nyo naman na yung sulat niya, noong ginawa niya yung sulat niya ay umabot sa office ni President on the same day, and the office of the President acted on her letter on the same day, and on the following day, the Secretary of Justice was tasked by the office of the President to inquire into the allegations. Okay. Makikita niyo po yung connection niya, yung clout niya, napakadali po sana na mag-set up siya ng entrapment operation laban sa akin, para mahuli po sana ako, pero hindi niya ginawa. Okay. Dahil hindi po totoo yung alegasyon niya na yan. Opo. Attorney, nasa na po si Ben-Hur ngayon? Nasa ilalim po siya ng Witness Protection Program, di ho ba? Okay ho ba ang kanyang sitwasyon? Opo. Okay naman po siya at naniniwala po kami at nagtitiwala po kami sa WPP sa ilalim ng pamumuno ni Secretary De Lima at saka ni Attorney Menyes na mapagkahan po yung seguridad ni Ben Harloy. Okay, maraming salamat po, Attorney Baligod, abogado po ng whistleblower na si Ben-Hur Loy.